Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Masayang nag-uusap ang mag-asawang Abel at Jeric habang sila'y magkayakap. Maulan at malamig ang gabing yun. Ngunit parang biglang nag-init ang ulo ni Jeric nang maalala ang tila madilim na nakaraan ng kanyang magandang misis. Gusto na niya itong kalimutan pa. Ngunit nang minsang magpaalam si Abel na a-attend ng birthday party ng dati nitong prof noong kolehiyo, ay tila nanumbalik ang alaalang ayaw na niyang balikan pa. Alam ni Jeric ang lihim ng kanyang mistisang misis, ngunit hindi na niya inungkat pa yun at pilit na lang inintindi pa, lalo't mabigat din ang dahilan ni Abel kung bakit nangyari ang lahat ng yun. 2 years pa lang silang kasala. Kaya wala pa silang anak. 25 years old na si Abel at 27 naman si Jeric. Mula kolehiyo ay magkasintahan na sila. Kaya nung makagraduate ay di na sila nagdalawang isip na magpakasala. Baka pwedeng wag ka nang umatendahan. Lumabas na lang tayo at mag-dinner. Kumbinsi ni Jeric sa misis. Di pwede honey. Nakakahiya rin kasi. Lalo't isa raw ako sa mga paborito ni sir nung nag-aaral pa ako. Nakangiting tugon ni Abel. Ngunit tila nag-iwas agad ito ng tingin sa mister nang bumalik sa kanyang alaala ang nakalipas na 5 taon. Mabigat ang bawat hakbang ni Abel noon, palabas ng faculty office. Hindi niya akalain na isang malaking problema ang kailangan niyang harapin nang dahil sa pag-aaral. Nagsimulang mangilihid ang mapait na luha mula sa kanyang singkit na mata. Mula pagkabata ay consistent achiever si Abel. Valedictorian siya noong elementary at isang awardee nang siya ay nasa high school. Bukod sa pagiging achiever, ay likas din ang ganda ni Abel. Maputi at makinis ang kutis niya. Maamo ang kanyang mukha. Yung tipo ng hindi makabasag pinggan. Mahaba ang straight at maitim niyang buhok. At malakas ang apil ng chinita niyang mata. Mas mukha siyang bata sa edad na 19. At talagang maganda ang kurba ng katawan niya. At nakakaakit ang kanyang mga asset kung tawagin. Ngayong nasa college si Abel, ay walang naging problema sa kanyang grades. Masipag siyang mag-aral at hindi siya mabarkada. Kaya naman laking gulat niya noong ipatawag siya ni Mr. Raul, ang tabatsoy at bigotilyong profesor niya sa mechanics. Muli ay naalala ni Abel ang naging usapan nila ng propesora. Abel, nakita mo ang records ko. Klaro na walang pag-asang pumasa ang kanyang marka dahil mababa. Sir, gagawa po ako ng projects or anything. Graduating na kami, please. Give me a chance. Umiling-iling si Mr. Raul. Baka sa mukha niya ang panghihinayang sa kalagayan ng dalaga. Isa si Abel sa pinakamagaling na estudyante sa mechanical engineering. Pero nagbago ang lahat simula nung magkaroon to ng boyfriend. Kumuha ng maliit na papel si Mr. Raul at may isinulat dito. Napuno ng galak ang kaninang malungkot na mata ni Abel dahil pakiramdam niya ay may pag-asa. O heto iha, basahin mo tapos ay sagutin mo ko kung oo o hindi. Dahil kailangan ko ng sagot mo ngayon din. Masiglang kinuha ni Abel ang papel na iniabot ng matanda. Siyempre, oo ang sagot niya dahil gusto niyang makagraduate. Pero nung binasa ni Abel ang nakasulat, ay tila huminto ang pagtibok ng puso niya. No, hindi ko kayang gawin to. Sigaw ng isip niya. Kahit sino naman siguro ay masisindak sa tanong na 4 o kwarto. Ngumisi si Mr. Raul.
Tumikhim at halatang pinipigilan ang pagtawa. Anong sagot mo, iha? Tila nanlumo ang dalaga dahil ayaw niya. Si Jeric lang ang lalaki na papayagan niya sa lahat ng bagay. Hindi niya masikmura na sumama kay Mr. Raul sa isang kwarto at magtabi sila sa kama. Habang malalim ang iniisip ni Abel, ay naramdaman niya ang pag-angat ng itim niyang palda. Kasunod nun ay ang mapangahas na haplos sa kanyang hita. Bumilis ng gusto ang pintig ng puso ng magandang dalaga sa pilyong matanda. Sige sir, pero isa lang. Nangangatog na sagot ng dalaga. Ngumisi si Mr. Raul. Bakas ang gigil at kasabikan sa kanyang pagmumuka at hinatak ang dalaga palapit sa kanya. Nang biglang bumukas ang pinto ng faculty. Nagulat din ang dalaga at muling bumalik sa tama ang takbo ng isip niya. Ititext kita mamaya, iha. Sambit ang matanda at inutusan ang magandang dalaga na bumalik na sa klase niya. Tulala si Abel sa classroom. Bakas sa mukha ng magandang dalaga ang mabigat na problema. Napansin yun ng kanyang boyfriend na si Jeric, kaya agad siyang dinamayan nito. Han, bakit ang lalim ng iniisip mo? May problema ba sa mechanics? Malambing na tanong ng nobyo. Bagsak daw ako, Han eh. Kailangan kong gumawa ng research para mabigyan ako ng extra credits. Pagtatapat ni Abel. Hinaplos ni Jeric ang likod ng nobya at buong lambing na bumulong sa tenga nito. Andito lang ako para sa iyo, Han. Hindi kita pababayaan. Simulan na natin mamaya. Napangiti si Abel. Mahal na mahal talaga siya ni Jeric. Pero hindi niya masabi ang special project na gagawin niya kay Mr. Raul. Sapat na yung pag-amin na bagsak ang grade niya sa mechanics at project ang kapalit ng extra credits. Sa ganitong pagtatapat ay medyo nabawasan ang bigat ng damdamin na dinadala niya. Abel, I'm sorry. Kasalanan ko to dahil bad influence ako sa'yo. Kung hindi kita inayang maglaro ng online games, edi sana walang problema. Ano ka ba? Gusto ko naman yun, honey. Mas na-addict pa nga ako sa'yo. Bakit kasi hindi mo muna tinigil yung paglalaro mo ng exams? Hayan tuloy. Paninisi ni Jeric. Stop blaming me, okay? Iritableng sagot ni Abel sa kasintahan. Sorry na, Han. Teka, baka gusto mong mag-date tayo mamaya. May new movie si John Lloyd at Jenny Lynn. Favorite mo sila pareho, di ba? Hindi ako pwede eh. Sorry ah. Gagawin ko kasi yung special project ko. Para tapos na at sure nag-graduate ako. Sige, tutulungan kita, Han? No thanks. Ako na lang muna para makapag-focus ako. Itanong mo kaya yung grades mo sa ibang subject. Baka may problema ka rin. Natanong ko na, no? Pasado ako sa lahat ng subject, Han. Mabuti naman kung ganun. Tumayo si Abel at lumabas ng classroom. Iritable at masama ang loob sa nobyo. Nagpunta siya sa rooftop ng school building upang magpalipas muna ng sama ng loob. Habang nagpapahangin, ay may natanggap siyang text mula kay Mr. Raul. Magkita tayo sa SM Food Court 5 p.m. Ang nakasaad sa text. Tumingin si Abel sa oras at nalaman niyang 4:30 p.m. na. Napapikit at napaluhan na lamang siya dahil sa kanyang naging kapalaran. Pasado alas 5 ng hapon noong dumating ang dalaga sa SM Food Court. Dahil biglaan ay hindi na siya umuwi sa bahay para makapagpalit ng damit. Suot pa rin niya ang kanyang school uniform. Puting blouse, asul na ribbon at itim na palda. Iginala niya ang paningin upang hanapin ang matanda, ngunit hindi niya ito makita. Naupo si Abel sa isang silya upang maghintay. Nagpasya siyang umuwi na lang kapag nainip.
Ngunit kakaupo pa lang niya ay may natanggap agad siyang isang text mula sa matanda. Nasa escalator ako. Sundan mo lang ako. Huwag mo akong tawagin o kausapin. Sa ating text. Tumingin ang magandang dalaga sa escalator at doon ay nakita niya si Mr. Raul. Nakangiti ito sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ng dalaga dahil sa kabang nararamdaman. Bumaba sa ground floor si Mr. Raul, sakay ng escalator. Nakita iyon ng dalaga kaya agad siyang sumunod dito. Mabigat ang hakbang niya. Hindi pa rin niya tanggap ang mga sasapitin niya. Dati ay ipinangako niya sa sarili na si Jeric ang unat huling lalaki sa buhay at katawan niya. Ngunit heto ngayon. At naipit siya sa isang kasunduan na ang kapalit ay ang kanyang dangal bilang babae. Madaling sabihin na isang beses lang naman yan. Tiisin mo na at huwag na lang mag-inarte. Ngunit iba ang paniniwala ni Abel. Nakatanim sa isip niya na ang pakikipagsalo sa kama ay para lang sa dalawang taong nagmamahalan. Kung walang pagmamahal ay hindi na tama. Nakakadiri na. Yun ang pananaw niya. Kaya hirap siyang tanggapin ang sitwasyon niya. Idagdag mo pa na hindi kagandang lalaki o hindi kagandahang lalaki ang propesor. Mahirap sikmurain. Namalayan na lang ni Abel na nasa tapat na siya ng pulang Honda Civic ni Mr. Raul. Sumakay siya sa passenger seat at nagsimula silang magbiyahe. Walang imikan ang dalawa sa loob ng kotse. Tanging tugtog mula sa pangmasang FM station ang bumabasag sa katahimikan. Nakatingin lang si Abel sa bintana. Yakap niya ang pulang John sport bag na bigay ng kanyang nobyo noong ika-4 na anibersaryo nila. Malapit na tayo, iha. Sambit ng matanda. Muli kumabog ang puso ng dalaga. Heto na ang kinakatakutan niyang sandali. Sa kabila ng takot at duda, ay nagpakatatag siya. Isang beses lang naman, at tapos na ang problema sa grades. Magiging maayos na ang lahat, at matutupad na ang mga pangarap niya. Huminto ang kotse sa tapat ng isang apartment. Bumaba ang matanda at binuksan ang pulang gate. Pagkatapos ay muli siyang sumakay ng kotse at ipinarada iyon ng maayos sa loob ng garahe. Matapos yun, ay pumasok ang dalawa sa loob ng apartment. Maupo ka muna dyan sa sala, iha. Feel at home. Umupo ang dalaga sa sofa at nagmasid siya sa paligid. Pinamilyar ang sarili sa bagong lugar na napuntahan. Oh, inom ka na muna ng juice. Alok ni Mr. Raul, sabay lapag ng isang baso ng pineapple juice na madaming yelo. Matapos noon ay tumabi ang propesora sa dalaga. Magkadikit ang braso nila, kaya nakaramdam ng pagkailang si Abel. Ngunit kailangan niyang tiisin ang lahat ng kabastusang ibabato ng matanda sa kanya. Lumantay ang kaliwang kamay ng matanda sa kanang hita ng dalaga. Nagulat siya at lalong nailang. Hindi pa siya handa. Kailangan pa niya ng kaunting oras para ihanda ang sarili. Kasabay noon ay inilapit ng matanda ang muka sa buhok ng dalaga at sinamyo ang bango nito. Nagpatuloy ang nguso niya papunta sa tenga ng dalaga at unti-unting hinalikan nito. Halos mapapikit din si Abel sa kiliti, dulot ng bigote ng matanda. Ang bango mo, iha. Akin ka na ngayon sa wakas. Bulong ng matanda. Sa puntong yun, nagitla ang dalaga. Hindi dahil sa bulong ni Mr. Raul, kundi nagulat siya dahil siya mismo ay parang ginanahan din sa sitwasyong kinakaharap. Sir, magsha-shower muna po ako. Dahilan ni Abel upang makalayo sa matanda. Pilit niyang iwinawaksi na tuluyan na rin siyang nadala ng sitwasyon.
"Wag na, iha. Ayoko nang mag-antay pa," bulong ng matanda. Pagkasabi noon, ay inakbayan ng matanda ang dalaga. Tumayo sila at nagtungo sa isang kwarto. Pagdating nila sa kwarto, ay inihiga siya agad sa kama at habang malalim ang iniisip ng dalaga, ay lumapit sa kanya ang propesor at may inabot sa kanya. Lihim na natuwa si Abel sa gusto ni Mr. Raul. Kinuha niya ang blindfold na iniabot ng matanda at isinuot niya yon. Bahala na siya sa buhay niya. Ang malaga hindi ko makita ang pagmumukha niya. Sambit niya sa sarili. Masuyong kinalas si Mr. Raul ang uniforme ng dalaga. Napakagatlabi na lamang si Abel nang tuluyang maibukas ng matanda ang kanyang binti. Ang totoo ay naaasiwa siya noong umpisa. Ngunit nang tumagal ay kusa na ring tumugon ang dalaga sa matanda. Pag-aalinlangan, kiliti, kilabot, saya, takot ang bumalot sa pagkatao ni Abel na lalong nagpasabik sa kanya. Halos mabaliw ang dalaga nang tuluyang umuga ang matibay na kama. Inaamin niya ngayon na ngayon lamang siya nadala ng ganun, na halos siya na ang makiusap at yumakap ng mahigpit sa matanda na para bang ayaw na niya itong pakawalan pa. Makalipas ang ilang oras ay bagsak ang dalaga. Pawisan ang kanyang noo habang mabilis na hinahabol ang hininga. Ang matanda naman ay tila hindi maipinta ang ngiti. Ilang oras ang nakaraan. Mabilis na tumakbo si Jeric upang hanapin ang nagtatampong girlfriend. Napagtanto niya na mali ang kanyang pananalita. Imbis na damayan, ay sinisipan niya si Abel. Ngunit hindi niya makita ang nobya kahit saan niya pa ito hanapin. Ilang text at tawag na ang ginawa niya ay wala pa ring sumasagot. Pabalik-balik si Jeric sa campus para lang hanapin ang dalaga. Ngunit nabigo lang siya hanggang sa mapansin ng isa niyang kaibigan ang kanyang pagkabalisa. "O pare, bakit parang natalo sa sabong yung pagmumukha mo?" "Hinahanap ko si Abel pare, nakita mo ba siya? Nagalit kasi siya sa akin. Hihingi sana ako ng sorry." Nag-isip ang kaibigan. Napahinto bago muling nagsalita. "Parang nakita ko siya sa SM eh. Kasunod siya ng baboy na prof sa mechanics." "Ewan pero baka nagkataon lang." "Nagkataon lang siguro. Wala naman siyang kailangan kay Mr. Raul." Pagtatanggol ni Jeric sa kasintahan. "Buti naman. Sigit uuwi na ako. Galingan mo sa panunuyo." "Sige bro, thanks." Maayos na naikubli ni Jeric ang kanyang nagpupuyos na emosyon. Kung ano-ano ang gumugulo sa isip niya. Lumalaki ang paghihinala sa kanyang puso. Bakit kailangan na magkasama ang hayop na prof na yun at ang girlfriend ko sa mall? Anong special project ang plano nilang gawin? Bandang 9:00 ng gabi. Nasa tapat ng gate nila Abel si Jeric at matyagang kumakatok. Hanggang sa lumabas ang nanay ng nobya. "Oh, Jeric iho. Gabi na, bakit? Tara, tuloy ka." Sambit ng butihing nanay habang binubuksan ang gate. "Wag na po tita, kakamustahin ko lang si Abel. Nagalit po kasi siya sa akin kanina." "Ah, doon natulog sa best friend niya. Gagawa yata sila ng project." Napatulala si Jeric sa narinig. Galing na siya sa best friend ni Abel ngunit wala ito doon. Pilit siyang ngumiti at magalang na nagpaalam sa nanay ng kasintahan. Lumakad siya palayo. Kinuyom ang palad at tiniis ang sakit. Pinakalma niya ang nararamdaman. Pinigil ang sakit at galit. Ngunit kusang tumulo ang kanyang mga luha. Durog na durog siya bilang lalaki. Dahil ang kasintahan niya ay nagpagamit sa propesor
para lamang makapasa. Hanggang dito na lamang po ang ating istorya. At paalam.